At siyempre mga kababayan, no? Dumako muna ho tayo doon sa mas mainit nating balita, no? Ito po si Lucas Bersamin, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir. Ang pumalit sa pwesto. Dapat irresponsable yung mga tumatawag ng mimolmawer, yung mga tumatawag ng isog ka ba? Isog ka ba? At yung mga baklas ng suporta sa ating militar, sa ating AFP, mga bossing. Sino ba yung irresponsable na yun? irresponsable para kay Executive Secretary Lucas Bersamin ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines kaugnay sa pagtanggol sa konstitusyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay ES Bersamin, wala umano itong mas makasariling motibo kaysa sa pagnanais na mapatalsik ang nakaupong Pangulo upang ang anak na babae niya ang pumalit sa pwesto. Alata naman po mga kababayan na yun po yung kanilang pakay, no? Ang dating Pangulo, pasimple pa, wala, ayaw na namin na mag-vice presidente si Inday Sara Duterte. Hindi kami nakikipagpaligsahan kay Pangulong Marcos. Samantalang mga boss, chief, amo, sir, nung nag-umpisa silang magmautog, halos lahat po banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano-ano pong paninira yung mga lumalabas po sa kanilang mga bibig para siraan ang Pangulo sa mata ng mamamayang Pilipino. Pagka tumanggal tayo ng suporta sa Pangulo at bumaklas tayo ng suporta sa Pangulo, napaniwala nila tayo. No? Tapos magkakaroon ng impeachment sa Pangulo. Pero hindi po sila nagtagumpay doon, mga kababayan. Paano? Mga hilaw na hilaw po Hinanapan natin ng ebidensya. Sumigaw ang dating Pangulong Duterte, bangag ang Pangulo. Nung hinanapan natin ng ebidensya, tayo po naghihintay at merong mga nagsabi pa nga, naku, kapag ka ganito, kapag ka ang Pangulo ay nakita, na gumagamit sa panahon ng kanyang panunungkulan, kami ay babaklas ng suporta. Pero pag ang nakita o ipinalabas nila, nung mga 18 anyos pa, ibang usapan yon. Dahil bata pa yun. Mga kababayan, wala pong nailabas na mga ebidensya. Kaya po unti-unting nawalan ng gana na magtiwala sa kanila ang sambayan ng Pilipino. After ilang taon o 2 taon yata tumagal bago lumabas yung sinasabi nila at pinagmamalaki nila na yung pulburon video. Diyos ko Lord, kamukha pa nung isang vlogger nila yung gumanap doon sa pulburon video na yun. Di ba? Lahat yon ng paninira, mga bossing, ang layunin at ang pakay lang po nun para makapalit si Inday Sara Duterte. Para mahinto na po, mga kababayan, yung mga katanungan sa kanila. Kagaya ng confidential funds, kagaya ng mga nangyari sa West Philippine Sea, kagaya po ng mga nangyari doon sa laban kontra droga nila na madami po ang naabuso na karapatang pantao. Yun naman po talaga ang pakay. Na mapasibak, mapaalis ang Pangulo upang makatake over ang Vice Presidente. Lumabas mismo yan sa bibig ni Pantaleon Alvarez. Sabi pa, gusto nyong mapakalma ang China diyan sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea? Pababain nyo si Bongbong, ipalit natin si Sara Duterte. Di ba? At ilang beses na din pong mga nanawagan niya sa AFP, sa mga Marines, sa mga kasundaluhan po natin. Yang sila. Pang-sarili lang po yung interest. Hindi po pang bayan talaga, mga boss. Anong ginagawa ng presidente nyo? Yung presidente namin, Yola, sabihin ko na para masaya ka, walang ginagawa, no? Walang ginagawa, okay na, ha? Kasi kahit naman natin sabihin na, ang presidente natin, ayan, kinukumpleto yung mga kailangan ng Pilipinas para umunlad ulit. Kahit sabihin natin, dito sa mga BO-BO na to, hindi papasok sa kukote nila yan. Hindi nila ipapasok sa kukote nila yan. Kasi ang mas magaling sa kanila, mga kababayan, yung mga kriminal.
Yung mga bumabawi ng buhay. Yung mga nagpapatokhang, yun ang magaling sa kanila. Yung mga nagpapasok ng pogo, yun ang magaling sa kanila. Yung mga hindi gumalaw o nagtanggol sa West Philippine Sea, yun ang magaling sa kanila. Kahit ano pa, sabihin natin, naku, ang Pangulo, eto na naman, may panibagong proyekto na naman sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Hindi ho tatanggapin ang utak nila yan. Kasi, sabi nga, bulag sila. Ano pa aanoin natin dyan? Ano pa ang ipapaliwag natin sa mga yan? Sabi ni Matilda, Sir, kakamping ako, pero ngayon, I rally behind BBM dahil inabuso nila ang funds at pinamigay ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sila yan ang dating Pangulong Duterte, yung mga tropahan niyang mga yan Di ba? Sabi ni El Cruz TV, nilangaw kanina yung tropahan ni Yola, si TV official. Hindi kayo nahihiya nun? Yung sigaw sila ng sigaw, madami kami. Tapos pagkakita namin, eto yung madami ninyo, anak ng tinapayan. Kamukha pa ni Jason sa itong nagsasalita. Tuloy natin ito. Anyang irespeto ng dating Pangulo ang konstitusyon at iwasan na maging irresponsable. Yan nga yung pinambabala ng dating Pangulo Igalang natin ang institusyon. Ganyan yung ginagawa. Binababoy ni Bongbong Marcos ang konstitusyon ng Pilipinas. Saglit lang. Para pong sila yung gumagawa ng ganun. Mga bossing. Di ho ba? Nung dati, nung eleksyon, may narinig na ako ugong-ugong na ang sinasabi, nako, kaya pumayag yung mga yan na si BBM ang tumakbo sa pagkapangulo kasi papabagsakin din nila after 2 years. Hindi ako naniniwala mga bossing. Hindi ako naniniwala. Bakit Sabi ko, hindi, matibay yan, dalawa na yan. Talagang tandem yan. Papabagsakin daw, kailangan after July 1. 2024. Para nga daw po, kapag napabagsak nila si PBBM, napababa si PBBM sa pwesto, pwede pang mag-re-elect si Inday Sara Duterte kapag katapos. Kasi kailangan less than 4 years. Nagkatotoo nga ho, mga kababayan. Kailan sila nag-umpisa niyan? Mga bandang Disyembre. Yung mga pulburon video nila, mga bandang Disyembre ho, mga bossing. Kasi kumbaga sakto-sakto yun, hinug na pagdating ng July. Kaso bukayo ho sila, mga kababayan. Kaya ayan, ngayon, ang dating Pangulong Duterte, ang last hope niya is manawagan sa AFP para bumaklas na suporta. Para nga naman, maisip ng sambayan ng Pilipino, naku, ang AFP natin, tinanggalan na, hindi na sumuporta, hindi na sumunod kay PBBM. Tayo din sumunod na. Kaso wala po Kahit po pinake news na po nila. Sa pinake news nila na AFP ng Davao pumunta sa Maynila para sumuporta kay Inday Sara Duterte. Sinopla ng AFP. Wala pong katotohanan yung mga ganitong balita. Yung video po, sabi, yung video po na kanila ipinapakita, dati na pong naganap yan at hindi po pagsuporta kay BP Sara. Mga ano kasi itong mga ito Ayon pa sa dating Supreme Court Chief Justice, nakakagulat ang garapalang panawagan ni former President Duterte na maglunsad ng coup d'etat laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya po mga DDS, para sa inyo ito, Wala, pangit na mga to. Mga comment, boy ngiwi, boy yehe. Yun lang yun! Kaya nasasabihan kayong BO-BO Biruin mo, meron tayong mga tinatalakay dito. Hindi kayo makasabay sa talakayan. Paano kasi yung utak ninyo, pang-comment na, boy ngiwi, boy yehe. Sasabihin pa, bayaran tong vlogger. Puro ganun lang ho, mga kababayan, ang kayang arukin ng mga utak na ito. Kaya ito, didiinan kita. Yung tatay mo, kakasuhan ng sedisyon yan.
no, inciting to sedition. Ayan po, mismo sabi na po ni Lucas Bersamin, nakakagulat ang garapalang panawagan ni dating Pangulong Duterte sa ating sandatahang lakas na maglunsad ng kudeta laban sa Pangulong Ferdinand Marcos. Wala na eh. No choice na sila eh. Kaya umaabot na sa mga ganyan yan. No? Bakit ho? Ang DOJ makikipagtulungan na sa ICC. So siya, wala, all or nothing na tayo eh. Subukan natin yung AFP na sumali sa atin. Di ba? All or nothing na tayo. Kapag hindi natin sinubukan ng AFP na makisali sa atin, ganun din ang katutunguhan natin. Punta din tayo sa dahig. Hindi po siya sa Hague, ha? Sa dahig. Sa ICC. Kaya, all or nothing. Kapag napasunod natin ng AFP o ang militar, may pag-asa. Pag hindi, ganun din. Sa Pilipinas tayo makulong o sa dahig tayo makulong. Di ba? Tuloy natin. Usab ng kudeta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi rin katanggap-tanggap ang marahas na pangaagaw ng kapangyarihan. Apela pa niya maghintay sa tamang panahon, sumunod sa tamang pamamaraan. Kasi po mga kababayan, kung maghihintay pa sila ng 2028, eto bukayong-bukayo na ho sila. 2 taon pa lang ho ang nakakalipas mga kababayan. Pero sumasambulat na po sa atin. No? Yung mga ka-GIGO1 ng Duterte.